Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakahandusay si Amara sa kama habang walang buhay na nakatitig sa kisame. Napakatahimik ng bahay. Napakalinis. Wala na ang halakhak ni Lucas na dating umaalingaw sa mga pasilyo. Wala na rin ang maliliit nitong sapatos na nakakalat malapit sa pinto. Maging ang dinosaur plush toy nito. Ang laro ang hindi nito kayang tulugan ng wala. Ay wala na rin. Lahat ng mahalaga sa kanya ay nawala. Akala niya noon, ang matinding dalamhati ng pagkawasak ng puso ang pinakamasakit na bagay na maaari niyang maramdaman. Ngunit mali siya. Higit na mas mabigat ang hungkag at walang katapusang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Si Lucas ang naging dahilan niya upang manatili. Siya ang dahilan kung bakit patuloy pa rin siyang humihinga kahit tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Ngayon, maging ang natitira niyang dahilan ay inagaw pa sa kanya. Muling nagbalik sa isip niya ang katok sa pinto. May malamlam na ngiti ang babae mula sa Child Services, ngunit hindi iyon umabot sa mga mata nito. Ginang Mendoza, narito kami upang pag-usapan ang pansamantalang paglalagay kay Lucas sa ibang pangangalaga. Pansamantala. Kay pangit na salita. Parang napakagaan nitong pakinggan, ngunit alam na alam ni Amara kung ano talaga ang kahulugan yon. Naroon si Miranda noon, nakaupo sa tabi niya sa sofa at mahigpit na hawak ang kanyang kamay habang hindi niya mapigilang manginig. Nais sana ni Amara na sumigaw, palayasin sila sa bahay, at magmakaawang bigyan pa siya ng kaunting panahon. Ngunit tuluyan siyang pinanghinaan ng tinig. Sinabi nila sa kanya na para iyon sa kaligtasan ni Lucas. Na dahil sa kamakailang insidente, kinakailangan daw ng hukuman na magsagawa ng pag-ingat. Pinatunog nila itong makatwiran. Parang isa lamang karaniwang proseso. Ngunit iisa lamang ang narinig ni Amara. Hindi ka karapat-dapat. Isa kang panganib sa sarili mong anak. Habang pinag-uusapan nila ang kaso, halos wala siyang narinig. Wala naman doon si Lucas. Nauna na itong isinama ni Ethan. Naging tila banyagang lugar ang kanyang bahay nang mawala ang maliliit nitong yabag at masayang halakhak. Ngunit nang marinig niyang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pansamantalang pangangalaga, saka lamang lubos na naging totoo ang lahat. Opisyal na. Parang muli niyang nawawala si Lucas. Parang unti-unting pinuputol ang huling bahagi ng sarili niyang natitira pa sa kanya. Malabo ang alaala niya sa pagdinig. Naalala niyang nakaupo siya sa matigas na silyang kahoy, mamasa-masa ang mga palad habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nasa kabilang panig ng silid si Ethan, maayos at elegante sa suot nitong Amerikana, matigas ang pagkakatikom ng panga. Ni minsan ay hindi man lamang siya nito nilingon. Ang abogado niya ang nagsalita para sa kanya. Ngunit tila walang saysay ang mga salitang binibitawan nito. Ang kamakailan niyang labis na pag-inom ng gamot. Ang pagkakaiwan kay Lucas sa paaralan. Ang mga tanong tungkol sa kanyang kalagayang pangkaisipan at kakayahang magbigay ng ligtas na tahanan. Bawat puntong mabanggit ay tila kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanya. At pagkatapos ay ang abogado ni Ethan. Kalmado. Maayos. Nakasuot ng mamahaling kasuotang tila na babagay sa mundong malayo sa kanya. Ipininta nito si Ethan bilang matatag na magulang. Ang ligtas na pagpipilian. Ang mas nararapat na mag-alaga kay Lucas. Hindi man lamang iyon naging laban. Mabilis na ibinaba ng hukom ang pasya. Ipinagkaloob kay Ethan Mendoza ang agarang kustodiya kay Lucas. Hindi umiyak si Amara sa loob ng hukuman. Hindi rin siya gumawa ng eksena. Tahimik lamang siyang nakaupo roon, mahigpit na magkahawak ang mga kamay sa kanyang kandungan habang nakatitig sa makintab na kahoy ng mesa ng hukom, na para bang kapag matagal niya iyong tinitigan ay tuluyan siyang maglalaho roon. Hindi siya tuluyang bumagsak doon. Nang makauwi lamang siya sa walang lamang bahay. Sa bahay na hindi na niya maramdamang kanya pa. Saka siya tuluyang nadurog. At ngayon, narito siya. Isa ng hungkag na anino ng sarili sa isang bakanting kama.
Ibinaon niya ang mukha sa unan ni Ethan at marahang nilanghap ang bahagyang natitirang amoy nito. Ang nag-iisang bagay na naiwan mula sa buhay na dati niyang nakasanayan. Wala na rin siyang lakas upang sumigaw. Hindi ipinagdiwang ni Ethan ang kanyang tagumpay. Nang tumawag ang abogado nito upang kumpirmahin ang naging pasya ng hukuman, iisa lamang ang sinabi niya. Salamat! Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na iyon ang tamang gawin. Kailangan ni Lucas ng katatagan. Kailangan ni Lucas ng kaligtasan. Ngunit hindi siya lubayang multuhin ang imahe ni Amara sa loob ng hukuman. Maliit. Marupok. Nanginginig ang mga kamay habang hindi mapakali sa kanyang kandungan. At ni minsan ay hindi siya nito nilingon. Sa loob ng 9 na taon, ito ang kanyang asawa. Ang taong kasama niyang gumising tuwing umaga, kasalo sa kama at kabahagi ng kanyang buhay. Ngayon, hindi na siya nito magawang titigan man lamang sa mga mata. Paulit-ulit niyang kinumbinsi ang sarili na kinakailangan niya iyong gawin. Na wala siyang ibang pagpipilian. Ngunit tuwing gabi, kapag mahimbing nang natutulog si Lucas at muling nilalamon ng katahimikan ang bahay, dahan-dahang sumisiksik ang konsensya sa dibdib ni Ethan na tila alon na walang tigil sa pagragasa. Inagaw niya ang lahat mula kay Amara. At kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sariling ginawa niya iyon para sa kanilang anak. Hindi niya maalis ang pakiramdam na kasabay noon ay tuluyan din niyang winasak si Amara. Sa kabilang panig ng napakatahimik na bahay, parahang humarap si Amara sa gilid at kinuyom ang sarili sa higaan. Nais sana niyang kamuhian si Ethan. Nais niyang lunurin ng galit ang lahat ng dalamhating ito. Ngunit wala siyang maramdaman kundi matinding kawalan. Si Lucas ang naging dahilan niya upang magpatuloy sa buhay. Isinuko niya ang kanyang karera, mga pangarap at maging ang dating pagkatao niya para sa isang pag-ibig na nangakong magtatagal habang buhay. Ngunit kasinungalingan pala ang walang hanggan. Sa huli, sinabi ni Ethan na hindi sapat ang pag-ibig. Na hindi sapat si Amara. Kaya ano pa nga ba ang natitira ngayon? Wala na. Isang walang lamang bahay, isang malamig na kama, at pusong hindi na marunong tumibok ng hindi nadudurog. Ngayon, hindi na siya sigurado kung mayroon pa ba talaga siyang puso. At sa unang pagkakataon, sumagi sa isip niya na marahil ay hindi naman talaga siya nakatakdang magkaroon noon. Kung nalaman lamang sana niya mula pa sa simula na hahantong sila sa ganito, hindi niya sana minahal si Ethan ng ganito kalalim. Ano bang kasalanan ang nagawa niya upang dalhin siya ng Diyos sa lalaking iyon para lamang wasakin siya ng ganito? Noon, pakiramdam niya ay kaligtasan ang presensya nito. Ngunit sa huli, lalo lamang nitong pinalalim ang mga sugat sa pusong napakadaling nagtiwala. Naaalala pa rin niya ang mga pangako nito ng walang hanggan. Kung paanong isinumpa nitong hinding-hindi siya sasaktan. Kung paano nito ipinangakong hindi niya mararanasan ang pagkadismaya habang nasa tabi siya nito. Ngunit natutunan niyang napakadaling gumawa ng mga pangako habang bago pa ang pag-ibig. At mas madali iyong sirain kapag kumupas na ang pagmamahal. Ngayon, ang natitira na lamang ay mga pira-pirasong pag-asang nagkalat sa kanyang paanan, mga alaalang hindi niya kailanman mabubura sa isip, at ang alingaw ng isang lalaking minsang nangakong mananatili. Ngunit lumisan ang hindi man lamang lumingon pabalik. Sa susunod na kabanata, mas haharapin ni Amara ang matinding pagdurusang iniwan ng pagkawala ni Lucas habang unti-unting nabubunyag ang mga bitak sa matigas na paninindigan ni Ethan. Sa gitna ng guilt, pananahimik at sugatang pagmamahal, isang hindi inaasahang pangyayari ang maaaring tuluyang magbago sa kapalaran nilang dalawa. Kaya abangan natin